O, dumako muna tayo doon sa isang DDS din. Eto pagkakaintindi ko, Rolex, wag na. Eto pagkakaintindi ko, mga DDS din tong sila sila pylon, mga kababayan. Eto, kasi po ang estilo nila hindi ko trip, no? Yung estilo nila, tinatakot po nila yung mga congressman, tinatakot po yung mga nagpupush po ng ng impeachment kay BP Sara. Sabi ni Arlene Kayumanggi, ako, I'm driving with my Toyota 4Runner TRD Pro. Fully paid daw po. Oh. Nasaan na yung mga DDS? Bilis-bilisan nyo mag-comment dyan. Bilis-bilisan nyo mag-text dyan. Bakit? Piso na nga lang binabayad sa kada comment ninyo. Mabagal pa kayo. Paano nyo ma-afford yung 20 pesos na bigas? O eto, Kela Pylon po, hindi ko trip yung nila mga kababayan, the way how they vlog. Tinatakot po nila yung Congress na kung sakali na ipupush po yung impeachment. Pakinggan nyo ho to, mga boss. Ang banda yan, Parang anyway. kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, paano to? Paano tayo? Yan, kasi po mga kababayan, di ba meron kumakalat na balita na meron daw fellowship, meron daw pong pa-meeting ang ating Pangulo sa senador at congressman, mga bossing. So ngayon, iniisip nila ang pinag-usapan daw po doon ay impeachment. Tama kayo. Tama kayo. Mas dinidiskartehan ng maayos yung impeachment. Ang galing nilang manghula, mga kababayan, Wag na tayong magmaang-maangan. 'Di ba? Wag na tayong magmaang-maangan, mga bossing. Wag na tayong sabi nila fellowship daw yun, Mark. Kayo naman, parang bago kayo ng bago sa politika. Ako naniniwala ako, isa sa pinag-usapan dyan, mga kababayan, yung impeachment po. No, kahit Pangulo, pasensya na po kayo hindi din po ako naniniwala na fellowship po yan. Mas naniniwala po ako, impeachment po ang pinag-uusapan nyo dyan. Lulusot dito. Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya Oo. Huwag kayong mag-alala, talagang matutuloy yan. Medyo umano lang tayo. Medyo umatras lang tayo ng konting panahon. Para nang sa ganon, kapag ka natanggal yung Bato de la Rosa, natanggal yung Bungo, natanggal yung mga Cayetano, natanggal yung mga Tolentino, yung mga kalinya ni Duterte, di napakadali. Di ba? Lusot sa Kongreso, lusot sa Senado. Matutuloy yan. Di-delay lang ng konti pagkatapos ng eleksyon. Para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Matutuloy yan. Huwag kayong mag-alala dyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Oo, Tuloy natin to. Na everybody Tuloy natin happy. to. Magpa-special session ka na, Mr. President. Walang gano-gano, Yan na yun. Fellowship na lang yan. Simple. Fellowship tayo. Sabihin nyo sa kanila, pero pag-uusapan natin dahil ayaw magpaliwanag ng Vice Presidente sa kanyang confidential funds, gusto kong gustong ipategi ang misis ko, gustong ipategi si Martin Romualdez. Halika, pag-usapan natin to. Yan ako, supporter ako ng Pangulong Bongbong Marcos, supporter ako ng gobyerno. Pero, kumbaga, ang pinaniniwalaan ko kung ano din yung pinaniniwalaan nyo na pag-usapan. Wag na tayo magbulahan dito. Impeachment yan. Malamang. Then everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? Ni Ma'am Sara? Anong sabi niya? Mag-uumpisa na po yung pananakot, mga kababayan. Ano ang sabi ni Inday Sara? Kayo na ginagawa niyo, markado kayo. Eto na. Yun daw hong mga magpapa-impeach at boboto sa impeachment ang ating Vice Presidente, kapag daw po, mga kababayan, hindi lumusot yung impeachment, markado daw po sila. Alam nyo na ibig sabihin? Dyan sa comment section, ano po ang sa tingin nyo ang ibig sabihin ng markado kayo? Paghigigante, pagganti. Di ba? Pagganti. Ano sabi niya? Ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit Kala nyo, kahit niya? magpapasko, mapapatawad niya kayo? Yan ang Vice Presidente namin. Walang pagpapatawad, di ba?
Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you Anong sabi niya? if you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. Oh. There are some who can forgive quickly. May mga Rektahin nyo na hindi marunong magpatawad ang Vice Presidente at pag hindi lumusot yung impeachment, manggugurgur. Yun kaya ang ibig sabihin, mga boss? nagpapatawad ng mabilis. Oh. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ako po, mga kababayan, ako po magtatago na kapag ka po nanalo ang Vice Presidente sa 2028, mga boss. Kasi po yung sinasabi po nila, mga kababayan, markado daw po yung mga kumakalaban sa Vice Presidente. Yari, tayo dyan, no? Lagot tayo dyan. Oh, paano pa? O, tuloy natin. Yung sabi niya? Parang pinapatunayan lang po nila, mga kababayan, ano? Na tingnan mo yung mga Duterte. Nakita mo kung ano yung mga ginawa nila dati doon sa laban kontra droga? Oh. Parang mas idinidiin lang ho nila yung pamilya Duterte, lalong-lalo na po si BP, na kapag ka kumalaban kayo sa amin, tegi kayo. Yari, no? Nakakatakot ho, mga kababayan, ha? Oh. Biruin nyo, galing ho sa kanila. Kanina, nasa balita natin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi nung iba? Oo. O sige. Oo. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Oh. Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach Yan. Pag hindi na-impeach si Vice Presidente, ano? o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na Lagot kayo. Di ba? substitute na Vice Presidente. Kapag may nangyari dyan, oo, sa nakaupo, Nako, sabi daw, narinig nyo? Kapag may nangyari dyan sa nakaupo, ang papalit daw po ang Vice Presidente. wag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di yung ninominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Ulitin mo, Ted. Hindi naintindihan. Mahina ata ko kote nung kasama mo. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di ito. Si Sara. Oh. Ito na. Itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Inisa, si Sara. Sabi nga nila, Lintik lang ang walang ganti. ang banda yan. Yan na po, mga bossing. Minsan nakakatakot po yung mga ganong sinasabi nila, no? Yung tipo bang, kapag kami nangyari dito sa nakaupo, wag naman sana talaga, mga kababayan. At mukhang malabo naman po, napakadami ng bodyguard ng ating ng ating presidente. O Vice Presidente, madami din. Halos 400 ang sa Vice Presidente. Ulitin natin yung bandang doon, ano? Ang nakaupo na substitute na Vice Presidente. Kapag may nangyari dyan, oo, sa nakaupo, wag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di yung ninominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Mahina yung kasama. Sino daw? Yung Pangulo nga Yung Pangulo nga daw ang kapag may nangyaring masama. Di ba? Yung Pangulo daw, ang pag may nangyaring masama, sabi naman nung isa, di yung ninominate ng Pangulo, may nangyaring nga masama, paano makakapag-nominate yun? Hindi. Hindi daw, mali. Hina Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di itong... Di si BP Sara, na ang sabi hindi ako nagpapatawad. Ito na. Itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Ipapategi tayong lahat. Lagot kayo. Lagot kayo na kumakalaban sa Vice Presidente. Yun pala. Tsaka hindi malayong isipin din natin, mga kababayan, na posibleng mangyari ngayon. Bakit to? Tingnan mo naman, ang Vice Presidente, rektahan sinasabi na gustong putulin ang ulo ng Presidente. Rektahan sinasabi na gustong tegehin ang 3 individual. Si Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo.
O, di ho ba, mga bossing?